ngalong tigre ay umiiyak na humihingi ng tulong. Ang sumunod na nangyari ay nakakamangha. Malakas ang sense na isang hayop na kumilala ng taong dapat nilang pagkatiwalaan. Ang lahat ay kalmado lamang at tahimik sa tahanan ni Luca na malayo sa sanlibutan, lalo na sa tuwing nagdaraan ng panahon ng taglamig. Dito nakadinig si Luca na isang ingay sa labas ng kanyang pintuan. Nag-alangan naman siya na magbukas ng pintuan dahil ang lugar na kanyang tinatahan ay sadyang mapanganib, kaya naman kinakailangan niyang maging maingat. Mapatao man o hayop, ang makainkwentro mo sa lugar na yon ay labis na mapanganib, lalo na kung mag-isa ka lang at walang mahihinga ng tulong kung sakaling may hindi magandang mangyari. Para makasigurado ay dinala na lang niya ang kanyang pellet gun bago buksan ang pintuan. Alam niyang hindi makakapatay ang baril na kanyang dala, pero sapat ng ingay nito para makapagpataboy ng isang hayop. Marahan niyang binuksan ang pinto hanggang sa makadinig siya ng mahinang ingay. Alam niyang ingay na yon at hindi nga siya nagkamali. Ito ay isang malaking tigre. Nabungaran niyang nangihinang tigre na yon na nakahiga na sa malamig na lupa ng paligid. Mukhang wala na rin itong lakas para makatayo. Subukan man ng tigre na iangat ang kanyang ulo, pero bahagya na lamang niya itong nagagawa dahil nakakaramdam na ito ng labis na sakit. Wala namang makita si Luca na kahit na anong senyalis ng trauma sa tigre. Gayunpaman ay alam niyang meron pa ring mali dahil ito'y isang malaking tigre, pero nangihina ito't nakakaramdam ng sakit. Naaawa naman din si Luca sa waring pag-iyak ng tigre. Agad siyang tumawag sa ilang sanctuaries at rescue centers, pero walang sino man sa kanila ang makakarating agad sa farm, lalo na sa panahon ng winter. May isang rescue center naman ang nagnais na pumunta sa kanila, pero aabutin pa sila ng halos 1 oras bago mapuntahan ang lugar ni Luca. Hindi na malaman ni Luca ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang umaksyon agad dahil alam niyang nangangailangan na ng agarang tulong ang tigre. Kahit pa nais naman ni Luca ang tumulong, ay hindi niya maiwasan pa rin ang magdalawang isip dahil ang hayop na yun ay isa pa ring malaki at mabangis na tigre. Isang tigre na kayang patayin si Luca nang walang hirap kung sakali, gamit ang malalapad nitong paws na may matatalas na kuko at naglalakihan nitong pangil. Hindi magawa ni Luca na lapitan ng tigre. Hindi niya kasi alam kung paano ito magre-react sa kanyang paglapit. Masyadong mahaba ang 1 oras para hintayin ni Luca. Ang ginawa na niya lamang ay ang hagisan ng tigre sa labas ng ilang piraso ng karne para makain. Pero inamoy lamang ng tigre ang mga karne na yon at hindi kinain. Napapansin din ni Luca na ang bahagyang paggalaw ng tigre ay nakakaubos na ng kanyang enerhiya. Hindi malapitan ng gusto ni Luca ang tigre para ito masuring mabuti. Maya-maya pa ay nakadinig na si Luca ng mga papalapit na sasakyan sa kanyang bahay, kaya naman labis siyang naging masaya. Pero tila kabaliktaran naman ito ang nararamdaman ng tigre. Sinusubukan ng tigre ang buo niyang lakas para makatayo, pero natutumba lamang ito pabalik sa lupa. Normal lang isang napinsalang mabangis na hayop ay mas nagiging delikado, pero sa kasong ito ay sobrang nangihina ng tigre para makalaban pa kung sakali. Waring natatakot ang tigre sa presensya ng ibang taong biglang nagdatingan. Si Luca ay nagsalita na lamang ng marahan sa tigre na naging dahilan naman ng pagkalma nito. Dito na trinangkilize ng rescue team ang tigre ng kanilang dart gun. Mabilis na nakatulog ang tigre. Nang buhati naman ng team ang tigre ay dito na may napansin si Luca na labis na nagpagulat sa kanya. Ang tigre ay may malalim na balat sa kanyang binti kung saan wala ng balahibo pa ang tumutubo dito. Waring nakita na niya ang tigre na ito dati. Pinangalanan pa niya ang tigre noon ng Kato. Nangyari ang insidenteng yun 3 taon nang nakakaraan kung saan si Luca ay may alaga pa noong aso na kanyang minamahal na sobra. Hinahayaan noon ni Luca ang kanyang alaga na maglaro sa labas nang bigla na lamang itong nagtatatahol ng biglaan. Sabay takbo nito papasok ng kakahuyan. Noong mga panahon na yon ay hindi pa magawa ni Luca na maglakad ng malayo, lalo na sa kakahuyan dahil labis itong delikado maging sa alaga niyang aso. Sa kabila ng lahat ay sinubukan pa ring habulin ni Luca ang kanyang alaga at hindi niya inaasahang mapalayo ito na sobra. May tinatahulan ng aso ni Luca na hindi pa malaman kung ano.
Ang iniisip ni Luca na may hayop lamang na nais habulin ng aso ay malayo pala sa kanyang inaakala. Ang nabungaran niyang tinatahulan pala ng kanyang aso ay isang batang tigre na naipit sa isang bear trap. Ang munting tigre ay labis na napinsala sa patibong na yon. Nag-iwan ito ng malaking pinsala sa binti ng tigre at hindi naman matanaw ni Luca ang ina nito sa paligid. Agad inutusan ni Luca ang kanyang aso na kumalma na agad naman itong sinunod. Sabay marahang alis na nito sa tigre sa patibong na nagpapahirap sa kanya. Pagkatapos ay binalot na niya dito ang kanyang hinubad na jacket. Ang dugo ay talaga namang nagkalat na mga oras na yon. Hindi rin sigurado si Luca kung makakaya ba niyang maligtas ng buhay ang tigre. Inuwi ni Luca ang tigre at bumabalik sa lugar na yon para asahang makita dito ang kanyang ina. Pero wala ni isang tigre man ang nagpakita sa lugar na yon. Malamang na nang makita ng inang tigre ang kanyang anak sa patibong at nanghihina ay kanya na itong iniwan sa paniniwalang hindi na ito makakaligtas pa. Hindi dahil sa pabaya itong ina, kung hindi dahil may iba pa itong anak na dapat napuntahan sa malamig na panahon na yon. Kung hindi dahil sa aso ni Luca ay malamang na hindi nakayanan pa ng tigre ang umabot pa ng gabi. Sadyang dahil sa pinsala na tamo ng munting tigre ay hindi ito magawang iwan at pabayaan ni Luca. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga rescue center pero ang mapuntahan siya sa kanyang lugar at malayo ay labis silang matatagalan. Kaya naman tinaga na lamang ni Luca na maalagaan ang muting tigre ng kanyang sarili. Pinangalanan nito ni Luca ng Kato. Humingi na lamang ng tips sa isang sanctuary kung anong dapat niyang gawin para maalagaan ng mabuti ang kawawang hayop. Nakapaglaan pa sila ng reseta para silang gamot na kakailanganin ng tigre. Sa sobrang liit din ng tigre ay hindi ito masyadong nakakakain ng marami. Inalagaan ni Luca ang tigre ng mabuti at masaya siyang makita ito na dahan-dahang nagiging maayos sa pagdaan ng araw. Nilinis ni Luca ng maigi ang sugat na natamo ng tigre na laging nakahimlay lamang at hindi pumapalag sa anumang kanyang nais na gawin. Wari mong buo na ang pagtitiwala nito sa kanya. Nang medyo lumakas-lakas na ang tigre, ay medyo nahihirapan na rin si Luca na gamutin ang sugat ng tigre dahil bahagyang lumalaban na ito sa kanya. Kaya naman nagsusot na rin siya ng makapal na gloves bilang proteksyon sa matatalas nitong pangil. Masaya pa rin naman siyang masubaybayan ang unti-unting pagkakalakas ng tigre. Nagulat na lamang si Luca isang beses nang hindi na ito nagigising sa kanyang pagkakahimlay at hindi na nagre-react pa sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Alam niya na may seryosong problema na dapat niyang alamin. Wala na ring oras para maghanap pa si Luca ng pwedeng mahinga ng tulong. Bilang first aid ay agaran binigyan ni Luca ang tigre ng chest compression. Medyo ilang sandali din ang nagdaan bago nakapag-react ang tigre kay Luca at magising. Agad tumawag si Luca sa isang sanctuary para magtanong at malamang na may infection pa ang sugat ng tigre na maaaring itong ikamatay. Kaya naman kinakailangan ito ni Luca na mabigyan agad ng antibiotics. Dito na mas nabuo pa ang pagtitiwala ni Kato sa kanyang naging tagapag-alaga. Nagagawa pang subuan ni Luca si Kato sa mismong bunganga nito para mapainom ng gamot. Nakakasama na rin ni Kato ang alagang aso ni Luca na wari mong matalik na silang magkaibigan. Labis na nag-aalala si Luca sa pag-aalagang ginagawa niya sa tigre. Hindi din niya alam kung ano pang dapat niyang gawin. Sa ngayon ay ganap na lumaki si Kato, naging malakas at matipuno. Pero ang parte ng binti niya na napeklatan ng pinsala noon ay hindi na tinubuan pa ng balahibo. Tila naging palatandaan ito na mahirap niyang pinagdaanan na wala na lamang si Kato nang lumipas ng taglamig sa lugar at hindi na nagpakita pa. Walang nagturo kay Kato kung paano maging isang mabangis na predator, kagaya ng kanyang magulang, pero alam ni Luca na kanya din itong matututunan. May tiwala si Luca dahil minsan na niyang nakita si Kato noon na humulit kumain ng ibon sa kanyang harapan. Malamang ni kinakaya na nitong mamuhay sa kanyang sarili, kagaya ng iba niyang kauri. Naglahon na si Kato at hindi na nagbalik pa. Masyado na itong nagkaroon ng kakayahan na mabuhay ng mag-isa na hindi na nito kinakailangan pa ang tulong at pag-aalaga ni Luca. Nalungkot din naman si Luca sa pag-alis ng kanyang tigre, pero alam niyang karapatan din ni Kato na mamuhay nang nararapat para sa kanya. Sa loob ng ilang taong nagdaan ay hindi na nawala pa si Kato sa puso't isipan ni Luca.
At halos 2 taon din ang nagdaan nang makitang muli ni Luca si Kato. Labis pa siyang nag-aalala noon na baka may mangyari na ditong masama o kung anuman. Marami na rin nagbago simula noon. Ang alagang aso ni Luca ay namatay na rin dahil sa katandaan. Masyado din itong naging malungkot para magkaroon ng anak. Naisip ni Luca na kumuha na lamang ng bagong aalagaan matapos ang winter. Pero bago pa man mangyari yun ay muli na namang nagbalik si Kato sa kanyang piling. Ngayon nalaman na ni Luca na ang malaking tigre na yun ay si Kato ay mas lalo lang itong nakaramdam ng pag-aalala. Masyado na kasi itong nalalagay sa mas malalang problema at kondisyon. Malamang umano na napalaban sa iba pang mabangis na hayop ng kakahuyan o isa pang tigre para protektahan ang kanyang sarili. Maaring dahil sa pag-aaway sa isang teritoryo o matinding pag-aagawan sa makakain. Malalapan ang malalim na sugat ni Kato ay mukhang ilang araw ding napabayaan base sa ginawang pagsusuri ng isang vet sa sanctuary kung saan dinala si Kato ay kinakailangan nilang mabigyan agad ito ng nararapat na medisina. Nagawa nilang maisakay ang tigre sa truck gamit ang isang rope system dahil wala naman silang crane o makinarya na pwedeng magamit ng mga oras na yun. Labis na nag-alala si Luca kay Kato at nanalangin na sana'y maging maayos ang kalagayan nito. Kinabukasan ay nagawang tumawag agad ni Luca sa sanctuary para kumuha ng update. Sinabi naman ng staff sa sanctuary na kanyang nakausap ay maayos na nilang naalagaan ang mga pinsala ni Kato. Pinaglalaanan na lamang nila ito ng masustansyang mga kakain at medisina sa tuluyan niyang paggaling. Kumakain na ito, kaya naman sa hindi katagalan ay magagawa na rin itong makabawi sa lakas at makatayong muli. Natuwa naman si Luca nang malamang maayos na si Kato. Ilang araw ang makalipas ay nakatanggap na lamang ng balita si Luca na nagawang tumakaw ni Kato sa sanctuary. Isang bagay na hindi niya mapaniwalaan. Napaliwanag din naman na sanctuary kung paano nagawa ni Kato ang makatakas. Si Kato umano ay nasa isang medical base sa loob ng maliit na enclosure. Bumabalik ng lakas nito pero kinakailangan pa rin niya ng pag-aalaga. Isang volunteer umanong hindi sinasadyang mapalapit sa enclosure ni Kato noon dahil sa pagkahumaling. Hinayaan naman din ng tigre na makalapit ang binatang volunteer na walang takot na binuksan ang kanyang kulungan. Hindi rin naman ito nagpapakita ng pagka-agresibo sa binata pero sinadya palang gawin yun ni Kato para makatakas. Walang nakaharang sa tigre at mabilis itong nakatakas. Medyo delikado ito para kay Kato dahil hindi pa nanunumbalik ang lakas nito ng tuluyan at kinakailangan pa rin itong magamot. Pwedeng bumalik ang impeksyon nito pag nagkataon na labis pinag-alala na lahat. Sinubukan naman din ng rescue team sa sanctuary ang hanapin ng tigre para na rin sa kanyang kaligtasan. Dahil ang bawat oras na pinananatili nito sa kakahuyan, malayo sa ligtas na lugar ay pwede niyang ikapahamak. Marami pa siyang impeksyon na kinakailangang malunasan. Ilang araw ang makalipas, kinahaponan na isang farmer ang nataong nakakita sa tigre. Natanom ng farmer ang tigre sa kanyang kalupaan na tila nalilito sa kanyang dapat na puntahan. Agad naman pinuntahan ng rescue team ang lugar na yon at nang matanaw nila si Kato ay agad na nila itong binaril ng tranquilizer dart na agad namang umepekto dito. Gaya nung una ay maingat na naman nila itong kinarga pasakay ng truck papunta ng sanctuary. Doon, si Kato ay kinulong na nila sa mas malawak na enclosure kung saan malapit na ito sa ilang medical facilities na kanyang kailangan. Makalipas ang araw hanggang sa ilang linggo, dahil na rin sa pag-aalaga ng mga veterinarians at caretakers ay tuluyan na ring gumaling si Kato hanggang sa makita na rin ng mga caretakers na nasa tamang kondisyon na si Kato para kanilang palayain. Kaya naman ang sanctuary ay agad na naghanap ng maayos na lokasyon na pwedeng tahanan ni Kato. Isang kakahuyan na napupuno ng buhay kung saan makakapamuhay ito ng normal bilang isang mahusay at mabangis na predator. Gaya ng iba niyang kauri, masaya ang sanctuary na naging parte din sila ng buhay ni Kato. Kagaya ng una kay Luca ay sila naman ang nagbigay dito ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Ang ikatlo naman sana ay hinihiling na nila na huwag mangyari sa halip ay dinadalangin nila na maging maayos ang lahat para sa tigre. Maswerte si Kato na 2 beses niyang nagawang maligtasan ng kamatayan dahil sa mga taong tumulong sa kanya. Mabilis din namang nahanapan ng sanctuary ang tigre, ang kakahuyan kung saan pwede itong mabuhay ng maayos.
Magkagayunpaman, sa kabila ng lahat kahit pa nagkalayo-layo na sila ng landas, ay hindi na mitatanggi ng karamihan na malaki ang naging epekto kay Kato ng mga taong tumulong sa kanya, lalong-lalo na si Luca. Nagpapakita ang istoryang ito ng dedikasyon at pagkanais ng isang tao na tumulong sa isang nangangailangan. Maging tao man ito o isang mabangis na hayop, isang ugali na dapat aralin ng kahit sino man, maging ng mga kabataan.